Good morning, church. I just believe our topic for this day is about friendship with the Holy Spirit. Actually, I have heard the testimony of one pastor. When I heard his testimony, uh, I realized that I am in a way related to his kind of experience with the Holy Spirit also. So most of the items that I'll be sharing is more on his, realization that the Holy Spirit is real in his life. And, you know, uh, sometimes we have that concept of the Holy Spirit to be just, guiding us in the Word. Then normally when we ask, or say when we have a Bible study, we pray for His presence. But the Holy Spirit is more than that. I believe that the Holy Spirit has a very important part in our Christian life. So let's look at 2 Corinthians 13, verse 14. Because this is normally a blessing that we declare after the worship service in the Baptist churches. It says that the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Spirit be with you all. Amen. Meaning to say, here, although it's mentioned in the word communion, but communion is actually fellowship or friendship. So, in one sense, it is me talking to you and you talking to me. Meaning to say there is that conversation, fellowship or communion. So you will notice that the Holy Spirit is making it plain and clear to us that the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God, of course the Father, and the communion of the Holy Spirit be with you all. That's a need for us to have that relationship with the Holy Spirit, that we talk to Him. But sometimes I can rarely hear anyone say to anybody about the Holy Spirit talking to Him. And fellowship could be just like your wife, you talking to each other over a dinner probably, and any person for that purpose that you would like to communicate. That's communion. And then there's one thing that I would like to really emphasize with force, that the Holy Spirit is a person. Hindi siya force. Hindi siya power, kundi He is a person. Okay? In the Bible study that we conduct every Tuesday, we dealt with this extensively in the Bible study, where His person is identified from the Scriptures. So, He is not an emotion for the moment, though we may experience His influence in our lives. But He is not an influence, He is a person. And I have that, I adopt that kind of prayer every day already, that when I wake up, I just say to the Holy Spirit, "Good morning, Holy Spirit." That's as if, a personal greeting to Him. Then I would say, "Thank you for praying for me." We read that in Romans, that the Holy Spirit intercedes for us. So when they say during the night, He has prayed for us already. And that's a daily experience that I really have, experience, where there is a need for us to acknowledge the Holy Spirit. And this is one message that I will be preaching for the first time. So, the fact is, you can have a friendship with the Holy Spirit. The Holy Spirit wants a friendship with you
more than you having a friendship with Him. Then He is committed to you than you are committed to Him. That's the Holy Spirit. That's my personal experience. So, when you would like to have that kind of friendship with the Holy Spirit, there's a need for you to really ask God about that. So in James 1:5, it says here, "Is any of you lacks wisdom? Let him ask of God, who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to him." Many say if you ask God, the Father, to have that kind of relationship with the Holy Spirit, why not ask? Because even Jesus Christ said, "You fathers, when your sons or your daughters or your children ask for bread, you will not give him a stone." And then Jesus even commented with that kind of identifying the fathers, that you evil fathers give good gifts to your children. How much more your heavenly Father gives you the Holy Spirit. So many say, Jesus himself acknowledges that it is the will of the Father that we ask Him, the Holy Spirit. Pero may problema tayo kung minsan, kasi hindi natin mabanggit talaga na hingi natin ng Holy Spirit. But the Holy Spirit is given to us by the Father. So, kung minsan, hindi tayo nag-ask kasi it appears na we are able to do it without problem. But in my part, I really learned to trust the Holy Spirit because He is what the Bible says, the power of God. And especially when I had that experience in Bahrain, a Muslim community, that once you shared the Lord Jesus Christ, you are in big danger na baka may mga police dyan. Tapos mahuli ka. Just like in Saudi Arabia, I had that experience there also, and I conducted the Bible study there in our camp. So, the danger of being reported by even your fellow, mga Pilipino. But again, I totally submitted myself to the Holy Spirit because once He is guiding you, He will guide you into all truth. Kaya hindi ka pwedeng hulihin. And I just thank the Lord na the same Holy Spirit, siya ay kailangan natin sa ating buhay. And then when we ask, we have to ask in faith because sabi nga ng James ni James na kapatid ni half-brother ni Jesus, na kung humingi kayo, walang doubt. Kasi kung if you ask God na may doubt ka, it will be like, a wave of the sea. Yung anong wave ng sea, di ba pag ganon yung wave? Kaya kung minsan sabi, yes, maya-maya, no. Yes, no. Kaya pag ganon ang tao, sabi nga ni James, let not that man expect anything from God. So, pag humingi tayo, we have to believe na ito ay ibibigay ng Panginoon. Kaya, I'm establishing the fact na it is the will of God that we will have the precious Holy Spirit sa ating mga buhay. Sinong gusto na talagang personal ang relationship niyo sa Holy Spirit? Sino nang may ganong relationship sa Holy Spirit? Meron ba? Yeah, praise God. And yan nga sa mga nakikinig ngayon sa atin sa media, have that kind of desire because God responds to faith. God does not respond to system, but He does respond to our sincerity and faith. Okay? Prayer would be like this. You could pray perhaps like this. Holy Spirit, I don't know how to pray. Please help me to pray.
please help me find Jesus. Again, bakit si Jesus? Kasi ang Holy Spirit, He is the one that introduces us to Jesus. And then, ang pinaka-function ng Holy Spirit ay for Jesus to be proclaimed as the Messiah. Kaya may nung nangyari sa time ni Jesus Christ, nung nandito sa earth, na si Jesus Christ was the only person na nagka-cast out ng demons. And then, ang sabi ng mga Pharisee at scribes, si Jesus, He operates in the power of Beelzebub, or the Lord of the Flies. Kaya, doon si Jesus mismo nag-comment siya. Sabi niya, ang kasalanan sa tatay at saka sa anak, okay, mapapatawad. Pero ang kasalanan or blasphemy against the Holy Spirit, hindi na mapapatawad even in this age and in the age to come. Magtatanong kayo, bakit hindi na pwedeng mapatawad ng kasalanan against the Holy Spirit? Kasi ang Holy Spirit, ang ipinakilala niya sa mga tao na iyon, even sa atin ngayon, na si Jesus is the Messiah, the promised Messiah or Kristo na mag-save His own people. Ngayon, if the Holy Spirit is identifying or inintroduce niya si Jesus sa buong mundo na He is the Savior or siya yung Messiah na mag-save sa atin, ngayon itong mga Pharisee at sa hindi na naniwala kay Lord Jesus Christ, sino ang magiging Savior nila? Wala na. Kaya no salvation because ang ini-introduce ng Holy Spirit ay Jesus. Kaya kung ikaw ay may desire pa na mag-closer ka kay Jesus Christ, tuwang-tuwa ang Holy Spirit niyan. Remember that the Holy Spirit operates pag binanggit natin ang pangalan ni Lord kasi iyan ang i-glorify niya si Lord Jesus Christ. Kaya kung may mga churches kayo na glorify ang kung ano man spirito na yon, makatiyak kayo na hindi yan kay Jesus. Kasi ang mission or ang responsibility ng Holy Spirit is to glorify the Lord Jesus Christ. Kaya masasabi mo sa prayer, Lord, Holy Spirit. Kasi ang Holy Spirit ay Lord din. Okay? Kaya sabihin mo na, please help me find Jesus. At saka magkaroon ka ng real relationship din kay Lord Jesus Christ. Okay? Kaya when you come to an end to yourself, totally wait on the Lord. Kasi ang Panginoon siya ang magbibigay sa iyo ng kalutasan sa lahat ng mga problema. Then you will hear the sweet, still, small voice of God and listen to Him. Kasi kakausapin ka. Meron tayo kung minsan idea na pa nag-pray tayo, normally, we don't expect na kausapin tayo ng Diyos, either the Holy Spirit or the Father or the Son. To tell you straight, iba ang boses ng tatay, iba ang boses ng anak, iba din ang boses ng Holy Spirit kasi tatlong person sila. Ngayon, if you are used to those, yung mga persons na you deal with, malaman mo kung sino ang nagsasalita. And I learned it for several years na nasa 30 years plus na sa abroad ako. Kasi pag nagsalita ang Diyos, He means business sa atin. So, be ready na kung ikaw ay humingi sa Holy Spirit, be ready when you ask the Holy Spirit, be ready to hear His voice. Yan nga, medyo ang kanyang boses ay, yan nga yung sweet, still, small voice. So, I just believe that this is one way that we can really live a life of success during this coming year. Nandito pa tayo sa Christmas, pero hindi ito New Year's message. Ang gusto ko lang makuha natin, bago mag-end ang
year, kilala natin ang Holy Spirit kasi He will guide us through our lives. So, let's go to God in prayer for the moment. Father, it is my prayer that through the power of your Holy Spirit, who is with us and talking with us, that we will be able to live a life according to your will, because the Holy Spirit is the one inside us if we are born again. We thank you, Father, that we can distinguish His voice for us. In Jesus' name we pray. Amen. So, mayroon na akong mga puntos dito na i-share sa inyo na parte sa Holy Spirit. Who is the Holy Spirit? The Holy Spirit is a person. The Bible refers to the Holy Spirit as a person, not an it or it. Deliberate ang sabi ni Lord Jesus Christ sa Holy Spirit. Normally sa grammar din sa mga Hebrew, ang Spirit is roha, means hangin or breath. No? Kaya pag nag-refer sa ganon, ay it. Sinong English kwan dito? Expert. No? So, never na person. Daw parang, kung tingnan mo sa normal na concept, ang magnet may power siya. Kaya kung may mga may mga steel na mga bagay diyan, pag nalagay mo yung magnet, kakapit ka agad. May power, di ba? Pero hindi mo sinasabi sa magnet na person siya. But ang Holy Spirit deliberately sinasabi ni Lord Jesus Christ, He will guide you into all truth. So, pag nag-identify si Lord Jesus Christ sa Holy Spirit, He is a person. And then, kung ang isang individual is a person, you can fellowship with that individual, hindi ba? Kaya, sa magnet, hindi ka pwede mag-fellowship. But, only a person, na yan nga, power nga siya, but he is a person. Okay? So, yan nga, nabasa na natin ang reference ko diyan sa John 4 sa 2 Corinthians 13:14 na iyan nga yung the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion or fellowship of the Holy Spirit be with you all. So, yan yung sinasabi ng Panginoon sa atin. And then, let's remember that the Holy Spirit can speak. Kaya kung kinakausap mo ang Holy Spirit, expect Him to talk to you. Kung means pag-pray natin, we go to our mga responsibilities natin, tapos hindi natin napapakinggan siya. Kung minsan yan din na nagagawa ko, na nagpipray ko, pero hindi ako nagstay na makinig sa Kanya. Pero during the time of the day, nangungusap siya sa akin. Kaya kung minsan, nagagugulat ako. Because yan nga, kung you talk to a person, lalo na ang Holy Spirit, He answers you. Okay? Dito makita natin sa Acts 8:29. Then the Spirit said to Philip, go near and overtake this chariot. Yan nga yung eunuch na galing sa Jerusalem, pauwi siya. Tapos inovertikan niya itong chariot at saka nag-share sa kay Jesus Christ sa itong eunuch. Okay? So, ang Holy Spirit ay nagsasalita. And then, ang Holy Spirit naman ay may tinatawag na will. Tingnan natin sa 1 Corinthians 12:11 para ma-identify natin ng lubusan ng Holy Spirit. But one and the same Spirit works all these things, distributing to each one individually as He wills. Meaning to say, may will ang Holy Spirit na dinidistribute niya yung gifts sa bawat isa sa atin.
Okay? Kaya, kung binibigyan ka ng Panginoon ng mga giftings o spiritual gifts, receive it. Because that is the Holy Spirit's will for you to receive it. And then, mayroon warning sa atin na ang Holy Spirit ay may emotions din. Naniwala ba kayo na ang Diyos may emotion din? Ha? Yes. Okay. Ewan ko na sa inyo. Mayroon man time nagagalit ang Diyos sa inyo? Or palagi ka lang, oh, good boy, good girl, ano? Good. Anyway, the Holy Spirit can be grieved. Ephesians 4:13. The Holy Spirit has feelings. Dito sa verse 30, and do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. Hindi ko ma-distinguish ang isang portion sa buhay ko na kinausap ako ng Holy Spirit na medyo malakas ang pagkasabi sa akin. Kasi mayroon isang grupo doon sa abroad na sila nag-operate sa yung normal na worship service. Wala silang healing and deliverance. Sa aming grupo, we normally include in our worship service healing and deliverance. Kaya itong grupo, nag-imbita ng isang speaker na nagkakandak ng healing and deliverance. Kaya nung malaman nila na itong pastor pala ay nagkakandak ng healing and deliverance, lumapit ang isang leader nila sa akin at sabi, Pastor Jess, pwede ka bang sumama sa amin sa worship para mag-minister sa mga taong ipag-pray nitong pastor kasi may healing and deliverance. But, ang sabi ko agad, okay. Kasi yan nga yung kanilang purpose, maganda naman. And then, pag sabi ko okay lang, no? Wala akong problema kasi wala naman akong hinanakit sa mga grupo na yun. And then one time, nung nagda-drive ako papunta sa trabaho, may narinig akong salita. Sabi ng salita na yun, so, papunta ka sa grupo na yun, na yung grupo na yun ay sa church nyo, ang ginawa, na mayroon kayong worship service na kasama yung healing and deliverance, at sila mismo, dati naming member yun ay inutakan kami na alisin ang healing and deliverance during the worship. Kasi sabi nila, pwede bang mamaya na lang yan after worship service doon sa room, hindi sa worship service, doon lang sa room para ma-separate ang healing and deliverance. Kaya they managed to remove the healing and deliverance sa worship namin. Kaya sabi ng boses na yun, sabi niya, so, sila mismo ang umalis sa healing and deliverance and sasama ka sa kanila. Kaya nung marinig ko yon, nagdadrive ako, tumingin ako sa likod, kung sino yung sa likod. Kasi distinct na, halimbawa, mag-usap tayo, kung anong boses mo, ganun din ang narinig ko. And then, nung ma-realize ko, na walang tao sa likod, sabi ko, okay, Lord, sorry. Kasi sa akin naman, alam niya na ang puso ko, wala akong hinanakit sa mga tao na yon. Kung ano man ang kanilang maturity, yun lang. Kaya, I just ask guidance sa ganong rebuke sa akin ng Holy Spirit. Sabi ko, Lord, sorry. Kasi sa akin naman, wala akong hinanakit sa kanila. Pero doon pala, realize ko, pag may healing and deliverance, sino ang nandoon sa operation na yon? Hindi ba ang Holy Spirit, siya ang power ng Diyos na kung ano mga masakit na yan, demonyo man, pinapalayas ng Holy Spirit. Kaya ang nasaktan pala na yan sa sitwasyon na hindi ko na-realize,
na ang Holy Spirit pala dapat i-recognize ng mga tao na yon. So sabi ko kaagad, kasi humingi ako ng guidance din sa kanya, okay Lord, sasabihin ko sa nang imbita sa akin na kung ang invitation na ito ay galing sa kanya lamang, sabi ko, so no way. Kung galing sa kanilang simbahan mismo, let it be na ang simbahan na yun na inalis sa amin simbahan yung healing and deliverance, that they will renounce. Kasi kasalanan yun eh. Part of the ministry ng simbahan is heal the sick, cleanse the leper, raise the dead, di ba? So, ang ginawa ko, sabi ko, Lord, okay, puntahan ko sila uli. And then, I talked to that man who invited me, pero yan lang, sabi niya, okay, kausapin niya daw yung simbahan. At nakikita ko na dumating na yung speaker, pero walang bumalik sa akin na information. So, I just thank the Lord, again, the Holy Spirit can be grieved. Kita nyo? Remember, although siya ay Diyos, but He can be grieved, may emotion siya. Okay? And then, we have to acknowledge that the Holy Spirit is God. Sa Romans 8:14. Okay? For as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God. So, meaning to say, kung ikaw ay nililid ng Holy Spirit, tiyak, ikaw ay anak ng Diyos. Okay? And then, sa isang punto din, He is referred to as Lord. Ito sa Old Testament pa, kasi kung pag nagbanggit sa Old Testament yung Lord, lahat kapital na mga letters, ang Yahweh yan. Anong word yan? Just tetragramma? Tetragrammaton. 4 letters yan. Ano? Y, H, W, H. Okay? So, He is referred to as Lord or Yahweh or Jehovah. So, tingnan natin sa 2 Corinthians 3:17. Now, the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Kaya ang Holy Spirit, pwede natin tawagin din siya na Lord. Okay? Because He is God. Kaya tingnan natin, medyo may reference ito sa Old Testament, pero sa Acts 16:7, during the early apostles' ministries, mayroon binabanggit si Peter dito. Then coming to the borders of Mysia, they headed north for the province of Bithynia, but again, the Spirit of Jesus did not allow them to go there. Dito ngayon makikita natin ang Spirit of Jesus, we will be studying it na the same Spirit din yun, okay? So, the Holy Spirit is, binabanggit yan na ang Holy Spirit na yon ay binabawalan sila na pumunta He did not allow them to go to sa Mysia. O sa Bithynia pala. Then may binabanggit din sa 1 Corinthians 2:10-11. Dito sinasabi, but God has revealed them to us through His Spirit, for the Spirit searches all things, yes, the deep things of God. For what man knows the things of a man except the spirit of the man, which is in him? Even so, no one knows the things of God except the Spirit of God. Kaya sa inyo, ang iniisip nyo, walang nakaalam, kundi ang Spirito mo lamang. In the same way na ang Holy Spirit, alam niya ang isip ng Diyos na Ama mismo. Okay? Kaya, God is referred to as talagang omniscient siya. Okay?
Kaya dito na natin pag-aralan ang tatlong aspects ng Diyos. The Holy Spirit is omniscient. But dito sa 1 Corinthians 2:10-11, but God has revealed them to us through His Spirit, for the Spirit researches all things, yes, the deep things of God. For what a man knows, the things of a man, except the spirit of the man, which is in him. Even so, no one knows the things of God except the Spirit of God. And then number 2 na aspect sa yung kapangyarihan ng Diyos, the Holy Spirit is omnipresent. Psalms 19 verse 7. Where can I go from you, your Spirit? Or where can I flee from your presence? Yun yung Holy Spirit kung saan tayo. Kaya sa isang portion sa Psalms 19 na yan, iski sa hell, nandun siya. Pero ang presence niya, wala doon. Hindi siya nanalagi doon because yan kay demonyo na area yon. Then, ang Holy Spirit is omnipotent. So, makikita natin sa Luke 1:35. And the angel answered and said to her, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the highest will overshadow you. Therefore also, that Holy One who is to be born will be called the Son of God. Kaya nga si Virgin Mary, ang seed na nilagay ng Holy Spirit ay yan nga naging si Jesus ngayon. Kaya mayroong kapangyarihan ang Panginoon. The Holy Spirit is omnipotent. So, if the Holy Spirit is omniscient, omnipresent, and omnipotent, then the Holy Spirit is God. Naniwala ba kayo na ang Holy Spirit is God? Kaya, mayroon ko minsan sa grupo, nakikita ko yun, sumpungan ko yan doon sa abroad. Ang Holy Spirit ay parang third class citizen sa Diyos. But the Holy Spirit is God. Then, the Holy Spirit is equal in divine power and authority. Mababasa nyo ito sa Nicene Creed or Apostles' Creed. Yan sa kung nakaaral kayo sa Bible study na take up namin yan one time. Kaya kung ikaw, sige sa Roman Catholic ka magsisimba, if you believe in the Nicene Creed or Apostles' Creed, then you are saved kung natanggap mo mismo si Jesus. Kasi tatlong aspects ng Christian, yung kinikilala ng Diyos ng Nicene Creed at sa Apostles' Creed ay si Jesus, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Yan lang kung sa Roman Catholic, meron silang addition. Yan nga, may mga saints at saka si Virgin Mary. But kung sila ay naniniwala talaga sa kay Lord Jesus Christ na namatay sa cross at Savior and Lord of their life, talagang saved sila. Mayroon ba kayong confusion dyan? Kasi ang salvation natin is through a person, Jesus Christ, who died on the cross. Ang dugo niya lamang ang naghuhuga sa ating kasalanan. So, magkaroon tayo ng reference sa Old Testament, sa Isaiah 6, 8, and 9. Also I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send, and who will go for us? Then I said, here I am, send me. Yan yung sabi ng Diyos sa kay Isaiah. And he said, go and tell these people, keep on hearing, but they do not understand. Keep on seeing, but do not perceive. Kaya ito ay na-quote na ni Peter sa Acts 28, verse 25 to 26. So, when they did not agree among themselves, they departed after Paul had said one word. The Holy Spirit spoke rightly through Isaiah the prophet to our fathers, saying, go to the people and say, hearing you will hear, and shall not understand, and seeing you will see, and
not perceive. Kaya yan yung kinote ni Peter diyan ay yan yung sa Old Testament na sinasabi ni Isaiah, at si Isaiah nagsasabi na ang nagsasabi mismo ay ang Diyos or Yahweh. So, the Holy Spirit ay God siya. Ngayon, where is God the Father? Tanong natin, no? The Father is seated in His throne in the heavenly places. Makikita natin yan sa Old Testament. At of course, sa Ephesians na nandyan na ang Lord Jesus Christ ay nasa kanan ng Father. So nakaupo yung Father doon sa throne niya. So we know that there's the Father. Tapos ang Son, saan naman? Where is the Son? Sa Acts 7:55. But he, being full of the Holy Spirit, gazed into heaven and saw the glory of God and Jesus standing at the right hand of God. So, doon si Stephen, nakita niya mismo ang Tatay at si Lord Jesus Christ. Okay? Just a side comment lang. Kung si Jesus Christ nandoon sa right hand ng Tatay sa langit, sinong kasama ng Son? Hello? Sinong kasama ng Son sa right hand ng Father? Kung ito exam. Hindi ba tayo? We were already raised and seated together with the Lord Jesus Christ at the right hand of God the Father. So kung sa right hand of God the Father, we are in Jesus Christ at mayroon tayong authority at power na sa kay Jesus Christ mismo. At then, dito din sa Colossians 3:1, if then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is sitting at the right hand of God. So saan kayo nga nakaupo? Hello? Dito sa Parañaque. Pero if you really believe, dito sa simbahan. Ika, mukhang hindi yata kayo naniwala sa sinasabi ng salita ng Diyos. Okay? Saan kayo ngayon nakaupo? Nakaupo tayo kasama kay Lord Jesus Christ sa heavenly places. Kaya kung nandito kayo sa mga prayer meetings namin, ang ginagawa namin is we believe by stating na kami ay nandito, we are seated together with the Lord Jesus Christ dito ngayon sa third heaven. Okay? Kasalanan ba na sabihin na nakaupo tayo dito ngayon sa third heaven kasama kay Jesus Christ at si Tatay, the God the Father sa right hand ni Lord Jesus Christ. Is it wrong? Is it wrong to really believe na nandyan tayo nakaupo kasama kay Lord Jesus Christ? Kaya, church, I'm challenging you to really believe what the Holy Spirit has written in the Word. Di ba ang Holy Spirit, siya din ang gumawa ng Bible natin. Siya ang inspire sa mga taong sumulat nito. Kaya kasalukuyan, nakaupo tayo kasama kay Lord Jesus Christ. Okay? And then, pangatlong aspect ng Diyos ay pangatlong person sa Godhead is the Holy Spirit. Okay? The Holy Spirit is the omnipresence of God. Medyo bago ito na concept kung tingnan natin. But the Holy Spirit is the omnipresence of God. The everywhereness of God or omnipresence of God ay ang Holy Spirit. Okay? This means if the Holy Spirit is with me, with you, the Father is with me and with you. Okay? If the Holy Spirit is with me, that means the Son, Jesus, is with me.
Medyo bagong katuruan ba ito? Kasi, this shows that there is one God. This God has three persons. The Father, the Son, and the Holy Spirit. The Trinity mystery is one God and three persons. Kaya doon sa parin medyo may kahirapan ako mag-explain ito ng mga idea kasi sa kanila, kung si Jesus ay Diyos at ang Diyos, yung tatay natin, dalawa na ang Diyos. Kaya ang logic nila kaagad, sino ang nanay? Kasi kung may anak, may nanay. Kaya hindi nila masakyan yun. Ha? Can you know that? Kaya I'm so excited na nandito ako sa Pilipinas, iyan ay hindi problema. Doon i-explain mo pa. Huh? So, the Holy Spirit is God everywhere. Ang tatay na noon, pero ang Holy Spirit, pili sa kung saan sa buong mundo, sa buong universe. Ngayon, ang challenge ko sa inyo is to host the Holy Spirit. Ngayon say, ialagaan natin siya. Parang bisita natin siya sa ating buhay na talagang host siya. You must recognize the everywhere-ness o kung saan ang Diyos, nandun ang Holy Spirit at ito yung Holy Spirit na kasama-sama natin. Tingnan natin sa Ephesians 1:13 and 14. Okay, sinasabi dito, in Him, you also trusted after you heard the word of faith, of truth, the gospel of your salvation, in whom also having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise. Kaya kung ikaw pala ay born again, may silyo ka. Okay, yan yung Spirit of promise. Who is the guarantee of our inheritance until the redemption of the purchased possession to the praise of His glory. Kaya kung ikaw ay anak ng Diyos, kung ikaw ay born again, mayroon kang silyo. Okay? Yung parang attack. Sa mga kalabaw dito, yung dito, no? Kaya binigay ko na example yan sa Bahraini na tumanggap kay Lord. Sabi niya, kasi sabi ko, ikaw ay tinatakan ng Holy Spirit dito. Sabi niya, hindi dyan, dito. Kasi sa kanila, masama yung dito eh. So, you were sealed with the Holy Spirit. Kaya kung may Jesus ka, may Holy Spirit ka. Kung mayroon kang Father na tinatawag, mayroon kang Holy Spirit, mayroon kang Jesus. Let's look at this in kung bakit masasabi ko sa inyo na kung mayroon kang Holy Spirit, mayroon ka ring Jesus. Pakihanap just nawala dito eh. Yung kung sino ang sumusunod sa salita ng Diyos, maglipat bahay ang tatay sa atin. Okay, pakihanap just. Alam nyo ba na if you obey the Word of God, may sabi si Jesus talaga na ito radical masyado. Nandyan ba? John 14:23. Pakibasa nga yan. Nandyan kayo, pakibasa yon. Wow. Alam niyo ba yung take our home with Him? Kung ikaw yon,
Ang sabi ni Jesus, kung you love the Father and you love the Son, sila ay mag-alsa balutan. Alam mo na yung alsa balutan? Ang mga muebles ng tatay sa langit, dalhin sa iyo mismo. Mag-stay sila, tatay, anak, saan ang Holy Spirit? Nandyan na sa atin kasi naniniwala na kay Lord, automatic yun, may silyo ka ng Holy Spirit. Okay? Kaya kung may silyo ka ng Holy Spirit, nandyan na sa sayo. Ang mag-alsa balutan ay ang tatay na makasama-sama mo. Kaya ikaw lumalakad, ang Diyos ay kasama-sama mo. Ang Trinity kasama-sama mo. Niwala kayo niyan? Okay? Kasi sabi nga diyan sa nabasa natin, we will come to Him and make our home with Him. Ano ba ang home? Siyempre kung home ng Diyos ang katawan mo, ay talagang bahay ka niya. Di ba sasabi naman ng salita ng Diyos, ang body mo, katawan mo nito, ay templo ng Holy Spirit. Radical itong mga natin pinag-aralan. Kung ang katawan mo ay templo ng Holy Spirit, ang Diyos nakatira sa katawan mo. Kaya kung ikaw ay nagliyan sa mga tao na yon, kahit ano pang sakit niya, ako naniwala na gagaling sila. Kasi ikaw extension ng Diyos na buhay, the Father, the Son, the Holy Spirit. Kaya nakapagtaka na ikaw ay magkasakit pa. Can you recognize that? Kung ang Diyos ay nasa katawan mo, bakit ka pa magkasakit? Kasi kung halimbawa, kung ako yun, at hindi pa ako sa Panginoon, naramdaman ko dito. Tapos, ang Holy Spirit nandyan, hindi ba siya ang nagbibigay ng buhay sa atin? To this mortal body, ang Holy Spirit. Siya ang nagbibigay buhay. Ngayon, masakit, punta ako sa doktor. Pero ang sinasabi pa ng salita ng Diyos, call the elders of the church. So kung tinawag kong elders of the church, I'm obeying what is written in the Word of God. Pero kasi pumunta ko ng doktor, may magastos. Pakatingin ka na doktor, 2,000 na kaagad. Di ba? Pero kung sabi mo, Precious Holy Spirit, anong kasalanan ko? Kasi nakasulat sa salita mo, I had been healed. You were healed. Meaning say, that sakit na yan ay hindi dapat sa iyo. Pero kung may pinintasan ka na kapatid at galit ka sa kanya, so kung galit ka sa kanya, hindi ka nagpapatawad, hindi ba sa mensahe ni Pastor Jade one time na ang church ay dapat magkaroon ng pagmamahalan. Wala yung ang tawag ito, mga hidwaan. Yan yung church na dapat natin ma-discern. Kaya kung tayo cannot forgive, neither will our Heavenly Father forgive us our trespasses. Itong principle na forgiveness, talagang sa lahat ng mga miraculous yung intervention ng Panginoon, mga signs and wonders, ang pagpatawad ay mga 90% automatic, gumagaling ka agad. Kahit anong klaseng sakit. Halimbawa, kidney na patay dito sa kabila. Pag-pray mo, brand new pinapalit na Panginoon. Kasi pinapatawad niya yung mga tao na kasala. That includes mga company. Companies that, yan nga kung minsan hinanakit ka, kulang ang bigay o ano pa dyan, patawarin mo. Because if you do not forgive, neither will your Heavenly Father forgive you your trespasses. So, that's important na ikaw ay nandyan yung God. Kasama-sama mo kung saan ka. Kaya hindi makalapit sa inyo ang demonyo. Kasi malayo ka pa lang, ang Holy Spirit, isa sa mga satanist. Sabi nila, isang tao na Kristiyano, may ilaw. May ilaw sa puso ng tao na yon. Hindi sila pwedeng lumapit.
because God is in you or God is with us. Well, when we're talking of God is with us, kasama natin siya ngayon. Pero ang tanong, is God in you? Okay? Let's look at that side. I believe the Holy Spirit is bringing it to me. John 14, the Holy Spirit will be in us forever. Okay, just pakikuha lang yung John 14. Dito sa kuhan, John 14, 16 to 17. Sabi dito, once you are born again, God gives you the Holy Spirit and who takes residence in your mortal body forever. Okay? Verse 16. Paki-beam dyan sa kuhan. Kaya basahin natin ng sabay. And I will pray, and He will give you another helper, that He may abide with you forever, a Spirit of truth. Neither sees Him nor knows Him, but you know Him, for He dwells with you and will be in you. So He dwells with you, dito sa atin ngayon, but sabi ni Lord, He will be in you. Sa katawan nyo mismo yon. Kasi by the time, si Jesus nandito pa. Kaya nung nandun na sa langit, pinadala niya ang Holy Spirit at nasa bawat isa sa mga disciples niya hanggang ngayon. So, hanggang kailan yung Holy Spirit sa atin? Ano katagal yun? Ha? Eh, bakit kung minsan sa atin, ay nagkasala ako, baka wala na ako salvation? Ha? So remember again, the Holy Spirit sa yung silyo mo, hindi ka niya iwanan, miski sa langit, nandun pa rin siya sa iyo. Kasi forever is forever. Okay? So if you are born again, you have the Holy Spirit in fullness, just like Jesus has. Hindi siya kalahati, kundi talagang buo siya sa iyo. He is a person again. Ngayon, ang tanong dito, how to host the Holy Spirit in you? Paano mo siya alagaan o paano mo siya karoon ng relationship sa kanya, friendship niya? So, you must recognize that the Holy Spirit ay nasa bawat believer. Yan yung tunay na born again. Okay? The purpose of hosting a person is to make the person at ease and comfortable. Yan yung ibig sabihin, may bisita ka, hindi siya alanganin o yung ano tawag niyan? Nangingilin o yung parang uncomfortable siya. So sa buhay mo, dapat ang Holy Spirit, okay siya. Di ba? Kaya, I learned to trust Him completely. Kaya kung sakit ulo, in the name of Jesus, umalis ka. Migraine. Alis. Instant yon. Or may naramdaman ka, ang sakit. Kung ginagawa ko, sabi ko, Lord, thank you, ito lang ang nangyari. In Jesus' name, you pain, you must go. Talagang, maalis. So, because again, it's the Holy Spirit that operates right away. Pag nabanggit mo in Jesus' name, talagang prompto ang nangyayari. And you cannot see that you cannot open yung mga situation sa buhay mo kung hindi ka magkaroon ng talagang close relationship with the Holy Spirit. Mayroon mga area sa ating buhay kung minsan, no? Halimbawa, sa bahay natin, sa bahay mo mismo, mayroong kwarto ka doon na may nakatago. Kaya kung ang Holy Spirit ay papunta doon, huwag dyan, huwag. Mayroong area sa buhay mo na ayaw mong makita ng Holy Spirit. So, kung ang Holy Spirit is God, hayaan mo.
Kung kasalanan, ask God's forgiveness. Kasi iyan nga, ang kailangan sa atin ay talagang linis na linis sa dugo ni Lord Jesus Christ. So, ang atin mababasa sa Bible ay, we should be holy as Christ or as God is holy. You have to live a higher standard of life. Walang compromise. Kaya, avoid the demonic heaviness in your life. Kung minsan mga kaibigan kayo na talagang ang bibig nila ay talagang kung ano ng mga curse words na lumalabas. Yan ay iwasan mo. Kasi the Holy Spirit kung minsan hindi makastay sa ganong kuha na talagang kung ano-ano nang sinasabi. And then, you have to minimize sa mga secular activities mo para ma-please mo ang Holy Spirit. Di ba, kung papunta ka pa sa kung anong mga bar, kung ano pa dyan, hindi kaya. Mabuti sa atin ito, walang nagiging ganong lifestyle. But I believe, iwanan natin. Ito ay pinapatake up sa akin ng Holy Spirit kasi ang Holy Spirit ay buo. Hindi siya nagbibigay ng mensahe na kalahati lang, kundi buo. Kaya dapat ang ating mga lifestyle ay kaaya kay Lord. Dito sa Mark 5:40, ito yung mga nangyari sa time ni Jesus Christ na niridicule siya ng mga tao. Yan yung tinatawag secular, no? And they ridiculed him, but when he had put them all outside, he took the father and the mother of the child, and those who were with him, and entered where the child was lying. At pinagaling niya yung bata na yon. Kasi mayroong mga tao na kung nag-operate ka, sinusupak nila yung paniwala mo, kaya kansilado. Pag nag-pray ka, walang nangyayari kasi sila mismo, ino-oppose nila yung sinasabi mo. Ang tawag yan, mga secular, mga people, kaya sa case na ito, ang hindi naniwala, pinalabas ni Jesus. We did this sa amin din ministry sa mga healing. Ang hindi naniwala, pinapalabas namin. Bakit? Kasi iyan ang ginagawa ni Jesus Christ. Nakakancel yung panampalataya ng tao, pati yung ikaw ay na-afektuhan. So minimize influence of the secular distraction sa buhay mo rin. Tapos, the Holy Spirit is jealous about you in every aspect. Ang gusto ng Holy Spirit na talagang sa kay Lord ka. Hindi ka sa kay demonyo. Kasi dati sa ating normal na buhay, we serve the devil. But now, we have to serve God with our bodies. Okay? Yan yung sa Romans 12 na present your bodies as living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Tapos, subject the flesh into subjection sa will ng Spirit, ng Holy Spirit at saka Spirito mo. Kasi ang Spirito mo, your spirit is already born again. So the Holy Spirit is talking to your spirit that ang lifestyle niya ay sa Panginoon. Okay? Ang na-born again sa iyo, the one that is born again sa buhay mo ay ang Spirito mo na galing sa Diyos. Hindi yung mind mo or soul mo. Kasi salungat palagi yon. Oh, gano'n na naman. Ang tagal naman. Tapos, kung ano na naman gagawin nyo, prayer naman kayo, Bible study naman kayo. Yan yung sa mind mo. Pero ang Holy Spirit mo, gusto mo. But ang mind mo, hindi. So, you have to discipline ang mind mo na mag-obey sa Holy Spirit at sa Espiritu mo. And then, pag-discipline sa katawan mo is, kung nagpapagaling ka sa may sakit, nagpapalayas ka naman demonyo, ang gagawin mo is give glory to God. Hindi yung
ang galing mo, Pastor Jess, no? Talagang umiikot yan yung babae na parang ahas at pinalayas mo ang demonyo. Sabihin, thank you ha. Pag ginawa mo yun na natanggap mo yung pagpapuri sa iyo, then you have not disciplined your flesh. Kasi sa flesh, ang galing ko, di ba? Will give God the glory. So yan yung be friend to the Holy Spirit. Kaya dapat natin maunawaan na ang Holy Spirit is the most misunderstood person in the whole universe. Okay, sa 1 Corinthians 2:14. Ito yung natural man. But the natural man does not receive the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him, nor can he know them because they are spiritually discerned. So siya ang pinaka-most misunderstood person sa buong mundo. Kaya, nung nandun ako sa abroad pa, we operated in the miraculous na healing, deliverance, at saka miracles na yon. Kaya ang 3 simbahan doon, may accusation sa akin. Sabi nila, si Pastor Jess is operating in the power of Beelzebub. Yan din ang akusasyon nila kay Jesus, di ba? Kasi maraming mga tao doon, marine pa, may mga demon possessed. Talagang kung ano-ano nang ginagawa ng demonyo pagkatapos doon, pinapagaling sila. Kaya from that, you are misunderstood because ang Holy Spirit sa iyo operates na hindi normal. O kagaya niyan, kung anong sakit niya, bigla lang gumagaling. Mayroon ko minsan na deform ang mga ganito, bigla lang umaayos. Kaya sa kanila, hindi normal. Kaya sa time ni Jesus, hindi ba ganon din? Kausasyon ng mga tao. At yan na, I experienced that sa mayroong 3 pastor sa 3 simbahan, sinubject ako sa Sanhedrin. Okay, tanong. May tanong sila. So, ako ba'y naniniwala na pag nagsabi ka sa bundok, na lumipat ka sa dagat, at ito ay mangyayari? Yan ang tanong nila sa akin. So, sabi ko, okay, dalhin nyo yung Bible nyo, kasi sa Mark 11 yan na nakikita. Kasi ang sabi dyan, have faith in God. Who have God's faith. Kaya ang faith na tinutukoy ni Jesus Christ doon ay God's kind of faith. Kaya ang ibig nila sabihin na kung ako sabi sa kanila, ang bundok talaga yan, aalis. Yan ang kanilang concept. Pero doon ko binibigay sa kanila, sabi ko, okay, dalhin nyo ang Greek Bible nyo at saka kung ano ang Greek concordance nyo at mag-aaral tayo. Kaya pag-aaral sa Mark 11:22, sabi ko, anong sinasabi dito? Have God's kind of faith. Yan yung sa Greek. Or sa normal na translation, have faith in God. So, iba yung have faith in God and have God's kind of faith. So, in-explain ko sa kanila na ang bundok na yun could be anything na impossible mapaalis natin. Pero kung may panampalataya ka na walang doubt, mangyayari yun. Okay? Kaya yung kidney na patay nito sa kabila, pinag-pray na, Lord, bigyan mo siya ng bagong kidney. In 5 days, bago ang kidney. Kaya pinalabas yung tao na yon kasi bagong kidney ang pinalit ng Diyos sa kanya. So sa kanila, they cannot understand that. Kasi engineer, nga, pastor nga siya, pero yan lang, nakita nila that may nangyayari. So, kung ikaw ay branded na talagang hindi ka normal, medyo masira ka pa ulo minsan. Okay? Yan din ang ginagawa ng tao sa mga naniniwala sa Holy Spirit.
Dito naman sa Pilipinas, pag nagsabi ako na 75 years old na ako, walang sakit, magsasabi sila, medyo may may sira ulo yata. Sino lang hindi nakakasakit? Di ba? So sa akin naman, bakit ko sabihin nagkasakit? Kasi wala akong sakit. All I have to do is, kung anong naramdaman ko, in Jesus' name, umalis ka. O kasama na rin ng pera dyan. Pag may problema ka sa pera, ask God. Pag nag-ask ka naman, specific. Okay? Hindi ka lang, Lord, bigyan mo ko ng pera. Kaya one time, may nagbibinta ng isda doon. Sabi ko, okay, anak ka ng Diyos. Hingi ka sa kay Lord kung anong gusto mong mangyari. Okay lang, etc. Hindi, ang ibig ko sabihin, kung may kailangan ka sa pera, humingi ka. Okay, sabi niya, kahit ano lang, okay lang. Hindi, halimbawa kung bigyan ka ng Panginoon ng 1 peso, okay lang ba sa'yo? medyo nagtatanong siya na kung ano ba talaga. Sabi ko, okay, bigyan ikaw na example. Halimbawa, hihingi ka ng 5,000 sa kay Lord itong week. Okay lang? Okay, Lord. Hihingi siya ng 5,000 itong week. Sunod na week na nakita kami, sabi niya, Pastor Jess, binigyan ako ng Lord ng 6,000. So may palugit pa ng 1,000. Kaya tuwang-tuwa yung tao. When you ask, say. No? Hindi lang dito, kundi sasabihin mo talaga. Okay? And then, for you to have that kind of, yung talagang friend mo, Panginoon, i-reverence mo ang Holy Spirit. Obey Him. So do not grieve the Holy Spirit. Do not offend or vex or sadden Him. Makikita natin ito sa Ephesians 4:30. Do not grieve the Holy Spirit of God. Do not offend or vex or sadden Him, by whom you were sealed, marked, branded as God's own, secured for the day of redemption, of final deliverance through Christ from evil and the consequences of sin. Ganda, di ba? Kaya respetuhin natin siya. Reverence Him. Yan yung Holy Spirit. Kaya, thank the Lord sa itong area na ito that we are coming to a point na i-reverence natin ang Holy Spirit because He is God. Then, ang Holy Spirit ay sensitive din siya. Na napipighati din siya. Okay? Tapos kung, ibig sabihin, kung you treat the Holy Spirit na talagang person nga siya, you quickly respond kung nagsasalita siya. Sundin mo. And then, wag kang ligoy-ligoy. Kaya one time, meron akong kinausap na kapatiran doon sa Bahrain. Paan lang yon, sa printing lang yon. Ang hinanap niya na mga font ay maliliit. Kaya sabi ko sa kanya, ikuha mo to, ipiliin mo itong mas malaki na font kasi ang boss natin hindi ko minsan makita yung maliit. Tapos ang pagkasabi ko, medyo hindi maganda. Kaya nangyari, may narinig ako kaagad sa salita ng Holy Spirit, huwag mong sabihin ang anak ko na ganon. Kasi sabi niya, anak ko siya. So, ibig sabihin, narinig ko mismo na parang kikausap niya ako na personal. Kaya sabi ko, Lord, sorry. Kaya sabi ko sa kapatiran, sorry, kasi yan nga yung prefer ko yan kasi I think it is advantageous kung yan yung gamit mo na font. Sa printing lang yun, ha? So, I mean to say, you have to be sensitive kung anong kinakausap o anong sinasabi ng Holy Spirit. Then, when He commands, obey. Sa mga testimonies ko, nasabi ko sa inyo, mayroong command ng Panginoon na pagkatapos ng
kain namin sa tanghalian, pahiga ako sa kama kasi almost 2 to 3 hours lang ang tulog ko everyday. Kaya pag kahiga ako, gusto ko lang matulog para makarest. And then, sabi ng Holy Spirit sa akin, lumakad ka o say, punta ka sa yung lugar na sasabihin ko sa iyo. So, nandiyan yung katawan ko, ang paa ko dito bumaba. Pero ang kong katawan nandito pa, humihirit pa. And then sabi niya, sige na, umalis ka na. Kaya umalis nga ako, ang instruction ko lang ay, pag alis ko, hindi ko alam kung saan lugar eh. Okay, straight, kaliwa, kanan. Hanggang nakarating ako sa isang lugar doon sa mismo sa city at nakita ko may isang tao na Pilipino na tumitingin sa mga display doon at sabi ko, "Hello kabayan!" Hindi nagre-respond. Then later on, sabi na Panginoon, lapitan mo. Kaya nilapitan ko, tinapik ko dito yung kuha niya. Balikat. Sabi ko, kamusta ka na? Hindi ko kilala. Pero sabi niya sa akin, ito gusto ko na mag-suicide. Kaya gulat ako. Sabi ko, ano, sorry. Mag-suicide ka? Bakit naman? Kasi naibinta ko ngayong lupa ko, kalabaw ko, lahat na sa bahay. Para lang sa, yung makapunta dito sa pamasahe. Hindi problema yan. Kaya pala ako pinadala dito ng Panginoon kasi may problema ka. Sabi ko, ano bang problema mo? Sabi niya kasi ang nagpa-x-ray siya, mayroong gaholin daw, kalaki ang butas ang kanyang lungs. Madali yan kay Lord. Sabi ko, itong gagawin natin. Tanggapin mo sa Lord Jesus Christ at pag na-born again ka, hingi tayo kay Lord. At yung butas na yan, siya nang bahala. Pagalingan niya. Ganun lang kasimple, no? So, tumanggap siya, pinag-pray ko, tapos, pag-pray, sabi ko, okay, see, binigyan ko lang siya ng address kung saan kami makita. Then 2 weeks later, nakita kami, sabi ko sa kanya, kamusta na? Sabi niya, okay. Kasi nung nagpa-doktor daw siya, yung hole na butas na wala na. Ngayon, kung hindi ako nag-obey sa Holy Spirit, pero mamatay yun, at ang dugo ng tao na yun, i-require sa akin yun. Kasi may utos ang Panginoon. Are you getting this? Kasi ang Holy Spirit is a personal, He's a person at siya ay nangungusap. He commands. Kaya, ayaw kong mag-grieve ang Holy Spirit. Kaya sa mga mister, kung may mga husband at saka wife, ang ingatan nyo na ang mga wife ninyo ay talagang mahalin nyo. So, ang pangatlong punto na dapat natin magkaroon ng closeness sa Holy Spirit is trust Him. You trust the Holy Spirit kung siya ay nangungusap sa atin. Okay, sa Romans 8:11. Sabi dito, sa Romans 8:11, but if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you, He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit who dwells in you. Remember this again, gusto ko lang i-emphasize sa atin dito, ang itong application ay sa ngayon kasi mortal body ito. Ang mortal body, sa katawan natin nandyan yung Holy Spirit at sinasabi dito na ang Holy Spirit na yon na nag-raise kay Jesus from the dead ay naninirahan sa iyo. Kaya namatay nga si Jesus Christ, pero yung Holy Spirit, binuhay siya. Kaya pag pinag-usapan may sakit ang katawan mo, hindi ba pwede din pagaling ng Holy Spirit ang sakit sa katawan nyo? Kaya the first time na gagawin nyo, kung hindi nyo pa nahinga ng tawad, pag may sakit ka,
humanap ka agad ng kung sino mga tao doon. Bakit? Why don't you talk to the Holy Spirit? Lord, medyo may naramdaman ako dito. Kung hindi mo ginagawa yon, hindi ba na-insultuhan ang Holy Spirit? No, parang ganito. Kung ito ay bahay, nandito yung Holy Spirit, dito yung kwarto mo, pero ang Holy Spirit, hindi mo malang mabati araw-araw. O yung kung may kailangan ka halimbawa ng pagaling o kung ano man na pera na problema, hindi mo siya makausap. So kung ikaw ang Holy Spirit, nandyan ka, tapos yung host mo, hindi ka pinapansin, alam mo maramdaman mo. Church, hindi ba ma-insultuhan ka at saka, bakit nga naman? Sometimes it's because walang nagtuturo sa atin na ganon or we just don't study the Word. Ito ang sabi dito na He will also give life to your mortal body. Hindi yung body na sa next life, kundi itong mortal body na kasalukuyan kasi namamatay ito. Okay? If God trusted the Holy Spirit to Jesus, tingnan nyo ang tatay, binigyan niya ang Holy Spirit sa kay Jesus Christ. Binigay ng tatay sa kay Jesus ang Holy Spirit, He trusted Jesus. Kasi Jesus naman, tinrust niya ang Holy Spirit na ibinigay sa atin. Di ba? Sa atin mga buhay. So, Jesus moved by the Holy Spirit. So, we must be. Kung na si Jesus Christ, anak mo ng Diyos, tayo na kailangan natin na mag-acknowledge sa Holy Spirit. Okay? Kaya dito natin ibigyan ng emphasis na tayo as a church, gayahin natin ang ginagawa ni Lord Jesus Christ. Sa Acts 10:38. Okay? Sabi dito, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power, who went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. Manotice ninyo na Jesus, the Son of God na, nilagay sa Kanya ang Holy Spirit, tapos may power. Remember that Jesus is 100% human. Kaya kailangan niya ang power galing mismo sa Diyos. Kaya palayas ng demonyo madali because God was with him. Okay? Mayroon na ba kayong experience na ang pagpalayas sa demonyo mas madali kaysa pagpalayas ng mga soul? Mayroon kasi nag-operate sa ating ngayong panahon na ang soul part ng tao ay sumasama sa mga demonyo. Alam niyo yung mangkukulam? Kung nandyan sila kung ano-anong sinasabi yung nag-incantation, kung ang isang tao ay kasama sa mga tao na yung mga mangkukulam, they're operating in the power of the demon sa evil spirit. Kung ako ay sumasama doon, kasi may hate ako na tao, pag nagsama ako doon, kung gusto kang sumama sa mga ginagawa nila, ang soul ko ang sumasama sa grupo na yon. Kaya ang soul, may kaya siyang pumatay sa kung sinong magiging biktima. Well, bago ang katuruan nito sa inyo, but this is very dangerous. Pero sa atin naman, may kapangyarihan tayo. Kasi kung yung soul na yon, iputulin natin yung silver cord sa connection niya sa katawan niya, patay siya. Kaya very dangerous din kung gamitin natin ang kapangyarihan ng Panginoon. So, dapat natin magkaroon ng pagsangguni palagi sa Holy Spirit because He will guide us into all truth. Ito naman sa ating relationship sa Holy Spirit, dapat may communication tayo. Kausapin natin siya. Sino na nakakausap sa inyo dito sa Holy Spirit? Wala question, nakakausap kayo kay Jesus, hindi ba? So sa Holy Spirit, have you tried? Sorry
Because it's important for you to know. Siya yung sa katawan mo hanggang nandun ka sa langit, nandun pa rin yung Holy Spirit. Kasi ang ano kahaba ay yung forever. Di ba forever? So, nandyan sa iyo. Kasi siya nga din ang kapangyarihan. Because we will be operating doon sa time na yon sa New Kingdom at saka New Heaven and New Earth sa kapangyarihan ng Holy Spirit. Okay? Sa Psalm 139 verse 7 to 10. Ito yung Holy Spirit na sa atin. Where can I go from your Spirit? Or where can I flee from your presence? If I ascend into heaven, you are there. If I make my bed in hell, behold, you are there. If I take the wings of the morning and dwell in the uttermost parts of the sea, even there your hand shall lead me, and your right hand shall hold me. So yan yung awesome truth ng Holy Spirit sa atin. Yes. Kaya tayo, according to Jesus, itong gusto ko na rin ibigay sa atin na pangwakas na challenge na ikaw, kung ikaw ay born again, hindi ikaw ordinaryong tao. Ikaw ay nandyan ang Diyos, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Okay? Tingnan natin sa Matthew 11:11. Kasi makikita natin ang Panginoon Jesus mismo nagsabi sa atin na tayo is greater than John. Okay? Basahin natin. As surely I say to you, among those born of women, there has not risen one greater than John the Baptist. But he who is least in the kingdom of heaven is greater than he. Ikaw, miski taga linis ka lang sa simbahan, pero kung membro ka sa simbahan ni Lord, ano dito ang sinasabi? But he who is least in the kingdom of heaven is greater than John. Okay? Si John ay greater than all na mga prophets at saka saints sa Old Testament. Hindi ba si Abraham kasama doon? Si David? Si Solomon? Si John, greater pa sa kanila. Ni-research ko ito sa internet at well, ang binibalik dito na concept lang ay yan nga, ang greater than John is kagaya kay Elijah. Si John ay ginamit na siya ang time na nagiging sa kay John, sinabi siya nag-prepare kay Jesus Christ sa pagdating niya. He prepared Jesus Christ. Pero sa akin pagkaunawa, ang greater than John is that nandito sa atin ang Holy Spirit. Sa inyo ba? Masasabi mo ba na hindi ko kaya? Di ba sa Bible nasasabing, I can do all things through Christ who strengthens me. Sa Old Testament, pwede yun, na hindi nila kaya. Pero sa New Testament, ano? At sa New Testament, ikaw ay anak ng Diyos. Saan ka pupunta kung ikaw ay anak ng Diyos? Sa Old Testament, hindi pa nila alam yun. Pero ikaw, anak ka ng Diyos. May Holy Spirit ka. Hindi ka iwanan. I will never leave you. I will never forsake you. Oh. At ikaw, pag nagpapalayas ka ng demonyo, ang demonyo ba ay lalayas? Pero mo kung ano ka lakas ang atin standing sa Panginoon because we have the Holy Spirit or we have God
in our mortal body. Kaya ako'y naniniwala na mga demonyo, pag lumalakad ako sa kung saan man kung ano man dilim yun, patabi-tabihan sila kasi nandito ang banal na spirito. Sa John 4:4, ano naman sinasabi? Pero nyo na, ang nasa atin pala is greater than he that is in the world. Pakibasa nang sabay tayo. John 4:4. 1 John 4:4 pala, sorry. Okay? Let's go. Say, you are of God, little children, and have overcome them, because he who is in you is greater than he who is in the world. Oh, i-compare nyo yung sarili mo doon sa kay John. Kasi si John, hindi pa niya na-experience niya yung Pentecost noon kasi namatay sa mga sa Old Testament. But sa atin ngayon, nandyan yung Holy Spirit who is greater in us than he that's in the world. Kayo ba, church, ay natutuwa na nandyan sa inyong Holy Spirit? Or baka naman wala pa. Mayroon na. Amen. And I'm glad na mayroon ng Holy Spirit sa inyo. And I think that we will end to that point na greater is He that is in you than He is in the world. Kaya ikaw ay greater than yan, greater than kung sino man mga Old Testament people. Hindi na magiging sa inyo yung ay hindi ko kaya. Remember again, ang word ko. Hindi na sabing, hindi namin, hindi ko kaya. Ikaw lang. But the Word of God says, sa sinasabi ni Jesus Christ, without me, you can do nothing. Kaya kung ikaw may Holy Spirit sa iyo, you have God sa iyo. Tapos mayroong Jesus Christ sa iyo. Because si Jesus Christ ay the hope of glory. Yan yung nakatago na mystery, but Jesus Christ in you, the hope of glory. Kaya kung may Jesus Christ ka sa sarili mo, ikaw ay may Diyos, may Holy Spirit. And then dito tayo magtapos sa 2 Corinthians 1:20. Second Corinthians 1:20. Basahin natin ng sabay. Okay? Ano daw sinasabi? Ang lahat na promises ng Diyos sa kay Jesus ay ano? No? Wait. Yes. Then, and in Him, ano ba yung amen? So be it. Nawa, yan nga. Ano ang purpose? So ang mangyari pala, pag humingi tayo to the glory of God through us, church. Yan ang purpose ng Panginoon. Kaya ang Holy Spirit, inintrust niya sa atin si Jesus, inintrust niya sa atin ng Holy Spirit para mag-glorify ang God through us. Church, greater kayo kaysa sakay dyan. Well, I think and I believe the Holy Spirit is stopping me now. Pwede kong mabigay sa inyo na kung humingi ka ng kalakasan, mas malakas ka kahit sino. Kasama na rin dyan si Samson, hindi ba? Mas malakas ka pa kay Samson. I have tried that. Kaya hindi ko ikwento. So, this is who you are. I am who I am because ang Holy Spirit or God is in me. Naninirahan siya. Itong katawan ko ay templo ng Holy Spirit. So,
Father, I thank you for this wonderful time that you've given us. Thank you for your Holy Spirit. I give you glory and praise for everything. In Jesus' name.